gabi natong tanan. And we are still in a series of biblical prosperity since karon Wednesday man ron. Atong ipadayon ang pagtuon sa biblical prosperity and narata sa book of Malachi. The title of this message is How Obedience Unlocks God's Favor. How obedience unlocks God's favor. So please open your Bible to the book of Malachi chapter 3 verses 10 to 12. Atong basahon mga igsoon, dunganon nato ni sa pagbasa. Stand with me please. Malachi chapter 3 verses 10 to 12. Together go. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity to learn about your blessing, Lord God, prepared for your children. And I pray that you will help us, Lord, nga makapasad gyud mi ani, nga makadawat sad mi sa mga panalangin nga imong gi-prepare just like this, Lord, in the book of Malachi. Help us not to be a robber, but help us, Lord, nga kami mahimo ming obedient children nga muuli gyud mi, Lord, sa among tithes, and not because of what we are going to receive, but help us, dear God, nga makita nimo ang among obedience gyud na from the heart. Thank you, Lord, and please use me once again tonight. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. How obedience unlocks God's favor. When we read this scripture, mga igsoon, sa Malachi chapter 3, ang ato dayong hunang-huna, tithes. Tithes. Unya, pressured kayo ang mga believers kay tithes. Unya, kaning tithes manggod kay medyo bugat-bugat man ni, labi nagwa pa jud ka learn ani mga igsoon, bugat yun ni siya, pero wala nimo nasabti ang panalangin luyo sa pagtuman nimo ani. So, do not focus on the tithes. Focus on the obedience. Ang pagtuman mga igsoon kay naa diha daghan kaayo ni uli, but they tried the Lord. Ilang isuwayan ba? Be, tanaw na to be, uli ta be. Nya wa may ni kwan, wa may na bubo nga panalangin. So unsay gibuhat sa nagsuway sa Ginoo? Nihunom. It is not out of obedience. It is out of testing God. We don't need to test Him. We don't need to test His word. We don't need to doubt Him. We just need to obey Him. Kay kung tinuod gyud ta ni tuo, ni salig sa Ginoo mga kaigsuonan, mutuman gyud ta. Mutuman ta not because nga kanang unsay madawat nato in return. Nituman ta because we believe in Him and we want to praise Him and honor Him. Ingon ana dapat ang atong obedience makita sa Ginoo. So, in Malachi chapter 3, verse number 10 to 12, it's not just material wealth. It is overflowing provision through obedience. So, ang sentro ani is obeying God in His command. Divine protection over our labor. And a testimony of God's favor to the world. So, wala ni nakafocus lang sa usa ka area, which is kanang tithing, material wealth nga atong iuli. Pero nakafocus ni siya sa tulo ka butang mga kaigsunan. So tulo ka prinsipyo, 3 principles that we're going to talk about tonight regarding aning Malachi chapter 3 to 10 to 12. Principle number 1, obedience in tithing brings
overflowing provision. We want provision in life. Pero ang gihatag sa Ginoo, overflowing provision. Mura mag nanginahanglan ako ani, pero ang gihatag sa Ginoo, perting dakua og daghana mga kaigsuonan. Nag-awas-awas according to the verse. So when believers honor Him with their tithes, He promised supernatural provision beyond human capacity. Dili makaya sa tao. And that is so sad mga igsoon, kaysa kinabuhi sa mga Kristohanon, at mapulihan ang Ginoo, the Lord cannot provide my needs. Ari ko diri. Something that we forgot mga igsoon, the very thing, important thing that we forgot, ang mauli sa Ginoo nato, ang mabubo sa Ginoo nato, beyond human capacity. Dili makaya ni bisan kinsa, dili makaya sa bisan unsa nga negosyo, trabaho, unsa pa na diha nga opportunity aning kalibutan na mga kaigsunan. Kita nga mga Kristohanon, ato lang yung i-honor ang Ginoo sa atong tithes. Pasabot ang honoring God with our tithes, obeying His word, not copying other people. Pero personally, ato yun ang gibuhat because we want to obey God. We want to honor God in our obedience. So dili pasabot mga igsoon nga napugos ta. Kaya ang pag-honor di man na pinugos. You cannot honor God being forced. Mabita na sa pagsimba mga kaigsoon, ang kanang pagsimba importante kayo nga dili ka napugos. Wala ka gibira. Mo na ang Ginoo, wala gyud nag-invite, wala nagsugo nato nga pamira mo dito, dada diri, iyagyag na diri. Wala oy nagyon ang Ginoo daog bunga. Kay kanang bunga, they are willing to come. Because when you are in the church, you need to worship God. How can a person nga gipugos nimo kanhi diri worship the Lord? Nakasabot na? Muna kung ato ninyong sabton ang Ginoo mga kaigsunan, klaro kayo ang hanay kayo ang mga pulong sa Ginoo nga kung willing lang gyud ta, obedient lang gyud ta mga kaigsunan sa iyang mga sugo. Karon ang gitudlo sa Ginoo diri is return your tithes. So kung obedient lang gyud ta sa pag-uli sa tithes, ang ibalik sa Ginoo nato is overflowing provision. Malakay chapter 3 verse number 10. According to the verse, mga kaigsunan, ato giniklaruhon og tarungon nato nagsabot, ingon sa Bible, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So kung imo sabto na nga verse mga igsoon, puno na siya, kompleto. Kompleto enough nga mo pasabot nimo unsa ning tithing. Para kang kinsa ning tithing. So that is why kita nga mga anak sa Dios, kung tudluan ganitag tithes o makadungog ta nga iuli ang tithes, dapat mag-rejoice ang imong kasing-kasing. Because of this, klaro kay gingon sa Ginoo, una sa tanan, do not send your tithes. So in other words, kani siya gi-picture out sa Ginoo ang usa ka church kay kinahanglan man imong dadon. So di gyud nimo angay o kinahanglan biyaan ang imong simbahan. Because you are part of the body. Dili pwede nga tuwa ka sa layo unya imong simbahan tuwa dito sa perting layo unya pagkahuman imo lang i-GCash or i-Paymaya o imong i-Maribank o imong i-GoTime kay daghan na kayo ron sayo na lang kayo ipasa ang kwarta karong panahona mga igsoon. Di ba? So ang buhaton nimo imong i-send. Wa man ningon diri send. Klaro makay nagingon sa Bible, bring. So it is part of your obedience to be present in the body. It is part of your obedience to become a person who is qualified ani nga tithing mga kaigsunan, because this is a very big blessing. Para ka mo qualify, you need to be present. Time pa nakasabot. Kinanglan present ka. Unya dili lang kay sa panahon nga magdana ka sa tithes, because you need to honor Him with your presence. And how can you honor God nga diha lang kamutunga kung nag-birthday? Diha ra kamutunga kung kanang naay mga special day. Unya labi na ang pinakalas nimong tunga, gihaya na. Nakasabot na. So mga Kristohanon, musimba kung
naay kanang importanteng kalihukan or naay mga activity o naay kuan, dili dapat ingon ana. Kung kanusa ang church open, naa ka kay part magkasabadi. Dili nimo tugutan nga on and off ka, come and go. Dapat dili ingon ana because it is part of returning the tithes to honor the Lord. So dapat dili lang kay ang atong gidala, hasta kita nga nagdala, ready ta and qualified ta mo honor sa Ginoo. Mao na ayaw mo wonder, ayaw mo kahibulong nga sa dihang nitunga ka kay mag-uli na ka sa imong tithes, wala gi-honor sa Ginoo ang imong tithes. Tungod kay abi nimo nga ang Ginoo ang iyang gikinahanglan ang imong kwarta, which is not even yours. Nasabtan na to, muna daghan kay kag angeng sabton aning tithing mga igsoon because this is very big. Kung kumihong ka nga dako kayo ang premyo, lisod kayo ang kanang kuan ang contest. Kumihong ka tagantag-an lang o tingali o sa kalibo, 2,000 ingon ana na. Pero kung mura kang imong kinabuhi ma at stake na mga kaigsunan niya, premyohan ng kag 1,000, 2,000. Kisa may muapil ana. Mo bitaw nang boxing mga igsoon tagpilay premyo ana. Nga bisan mapildi ka na, agyapo kay milyon. Kung professional na ka. Nung kamasa na ka na, barangay-barangay lang. No, mga bukol ka, 3,000 na. Pero kung sa boxing na ang pildi na, agyapo'y daog. Makadawat, gyapon ba? So dili, kuan mo na, dagan gyapon, bisag mabunog. Hala, sige kay tungod sa premyo nga dako. Mga igsoon, kung tawgo ni natong premyo, ang ibalik sa Ginoo nato, kung magsimusayon na nato ang pag-uli, walang ka-challenge. Dapat kumplituhon na to, sabto na to. Ningon na Ginoo, bring ye all the tithes into the storehouse. Imong dadon, personally. And it is part of honoring and worshiping God. So dapat, sa di pa ka muuli sa imong tithes, sige na ka. Sige na kagsimba, sige na kag-honor sa Ginoo. Obedient child ka of the Lord. To qualify nga maka-return ka sa tithes. Di ba? Para di na to basulo ng Ginoo ba? Grabe ng Bible. Di man na tinuod ang Bible kay kada simba nako magdagod ko sa akong tithes. Kada simba niya kapila ka mo simba sa usa ka buwan. Baka nang magdakong tithes sa ato pa kausara sa usa ka buwan. Unya nag-expect ka panalanginan ka sa Ginoo. Kung ibutang nato i-honor sa Ginoo ang imong tithes kay giuli gyud nimo gidala nimo diri nituo ka pero foul man ka sa uban. Foul ka sa uban nga kuman sa Ginoo nga kinahanglan naa ka, nagsimba ka, nagworship ka, nangalagad ka. Wa magkaana. So wala nagworship ang imong kinabuhi, wala nag-honor ang imong kinabuhi sa Ginoo. Unya, imong ipamukha sa Ginoo nga diara ang akong bahin, ay imong bahin diara. Mura giana nimo diri. Dili mga igsoon. Ayaw guna-una nga nag-ambag ka, wa ka nag-ambag. Imong gi-honor ang Ginoo, giuli nimo ang dapat iya, gi-honor nimo siya. Mao na siya ang tithes. Wala ka gaambag, wala ka nagpakaon sa pastor kay moro ba na isunod. That there may be meat in mine house. Para naay makaon sa panimalay sa Dios. Siyempre, pag naay makaon, naay mukaon, kaysa may mukaon, ang naa sa panimalay. Ay pa nakasabot mo? Mo na anytime nga naa ka, mo bisita ka sa balay sa pastor, kung naay pagkaon diha, di ka pabayron. Ngano man, you are part of the church. Ayaw lang permiha kay kuwang raman gani na ang inyuhang uli. Nga di ni mo apilag kaon, labaw adto ta kaon sa simbahan ka natay tithes didto. Di man na para nimo, para man na kung kinsa toy naa sa panimalay sa Dios, kinsa toy naa diha nga nangalagad nga gitawag sa Ginoo nga maoy moatiman sa mga karnero. Nakasabot. So para na sa man of God, naanay mga bersikulo dito sa Old Testament ato na nagitun-an mga igsoon. So di na ta mo balik ana dito. Kanon, ang sunod nga gisulti sa Bible, and prove me now herewith. Prove me now herewith. O sa may pasabot na nasa bersikulo, my word is true. O karon kung ingnon ka sa Ginoo, testing ko, tinudon ba nimo testing ang Ginoo o obey na lang ka? O kamo, naunahan ninyo. Ha? Unsa man? Sige, ato testingan ng Ginoo. Anao ba nato siya?
Kanang pag-ingon niya, and prove me now herewith, mura pag ningon na Ginoo, let me prove to you that my word is true. Obey my voice, obey my word. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Kaanindot sa panalangin, nga gisaad sa Ginoo, mga kaigsunan, it is an overflowing provision. Wala na'y kabutangan. Uli akong pangitaon na to ang mga Kristohano nga nag-experience ani mga igsoon, ambot lang pipila ra kabuok sa kada simbahan. Nga kanang walay kabutangan ba, nag-overflow, dili mahutdan og pagkaon, di mahutdan og kanang gamitonon sa kinabuhi, naapirmi ba? Pila man kabuk Kristohanon. Og pila man kabuk Kristohanon nga adto mo dangop mga kaigsunan anang mga loan diha. O naunaan ninyo. Naa naman panalangin mga kaigsunan. So kung ato lang yun tumanon, naa diha nagkupot ang prosperity, naa diha magikan. Prosperity is not about hoarding wealth, but trusting God enough to release what belongs to Him, knowing He will multiply it. Kani iyan ni sa Ginoo, dapat ang prosperity na diha nagsugod mga igsoon, nga willing ka mo release ana, willing ka mo uli ana sa Ginoo. Dili nimo i-hoard. Namihog ka nga, ako di ay mo kuan ani, o ako di ay maghimo og charity di ay. Gamito na ko ang tithes. Ako hoarding na. Wa man na niya gisugo, kay kung kana pa lang ang gusto sa Ginoo, iyan na nang gisuwat. Nga kanang inyong tithes i-share na ngadto sa mga nanginahanglan. Wala man, lahi man na siya nga klase nga giving. Nahug man na siya og sacrificial mga kaigsuonan. Dili man na siya tithes. Ang tithes, imo gyud lang iuli ngadto sa storehouse. And the storehouse refers to the house of God. Karon panahon na, it is the church. Okay? So klaro kayo na. Ang obedience sa pag-uli sa tithes nagadala og awas-awas nga provision. Number 2, God's protection secures prosperity. It is not only that God will bless you, will pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Ang buhaton pag yun sa Ginoo is to protect what He has given. Proteksyonan sa Ginoo. So wala ni hunong mga igsoon diha sa pagpanalangin. Pero nagpadayon. Ngano man, because prosperity is not only about increase, but also preservation. Lahi mo panalangin ang Ginoo, iyang i-protect, i-preserve niya. And that is why in verse number 11, it is so clear, ingon sa Bible, and I will rebuke the devourer for your sakes. O sa may tawag ni mo ana? Protection. Na ay gusto mo devour, ingnon sa Ginoo, ops! No, ako'y naghatag na, ay naglabti. Di ba? Ang yawa, kaya niya nga mo kuha nimo, kaya niya nga mo bribe nimo. So, tagaan ka sa yawa, mayroon ka, salamat Lord, blessing. Musugot ang yawa, ana. Bisan pagdili siya imong himayaon, kay wa bihay Kristohanon nga na-bribe sa yawa, unya magpasalamat sa yawa. Nakamantay mo, wala gyud Kristohanon nga mo praise Satan. Wa gyud mingon ana gyud. Kay nakadawat siya dakong amount. Pero wa niya nabantay nga ang kanang nadawat niya nga opportunity or amount of money nakapahunong niya sa pagsimba, nakapahunong niya sa pagpangalagad, nakapahunong niya sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, nakapahunong niya sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Nagnegative siya sa buluhaton sa Dios tungod sa nadawat niya. Unya ba yun siya, praise the Lord sa panalangin. O tanawag, ipanalangin na tas Ginoo, musugot ang yawa ana. Pero kay bako sa sunod, sa panahon nga bawion na na siya yawa, gubon ka niya. Gamiton usa na niya kanay iyang gibutang diha nimo nga i-destroy ka ana, then kuhaon na niya, pasagdan dayon ka. So kinsan man din imong pasanginlan, gibawi sa Ginoo. Sultihan ta mo, ang Ginoo dili ka mao mo bawi. Kay matud pa siyang giingon, no? Iyang proteksyonan. Nganong mawad-an ka? Because you stop following and obeying God. Ug katong gi-provide sa Ginoo nimo, eventually mahurot to siya. Wa nay mo abot.
Ihunong sa Ginoo. Kung imong sabton mga kaigsunan, hunungon sa Ginoo, hunungon. Na siya pambunala, na siya i-destroy, i-allow niya nga ma-destroy because of disobedience, pero ang Ginoo kamao siya mo return. Inigabot sa panahon nga angayan nakaulian. Pero ang yawa, wala oy. Guba gina siya. Dili na siya, wala siya kasing-kasing mga kaigsunan nga mo atiman nimo kay di maka iyang kauban, di makaniya anak. Anak man ta sa Dios. Ingon diri sa Bible, and he shall not destroy the fruits of your ground. Unsa may tawag nimo ana? Preservation. It is protection. Dili niya i-destroy ang fruit of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. O kung di ta kasabot ani kay wa man tay tamnanan, pero kamantay mo sa Book of Psalms, ang atong mga anak giisip sa Ginoo nga mga olive tree round the table. So pwede ni nga mga anak nimo mga kaigsunan, dili sila mga anak sa sayop nga panahon. Protection man na. Kay mo kamo na pinakadako nimo nga treasure, ambot lang kamo mga parents. Unsa may pinakadako ninyong treasure, kwarta o mga anak ninyo? Uy, paminaw mo. Anak o ang kwarta? Pero nga nung biyaan man ang anak para mangitag kwarta? Unsa may tawag nimo ana, di ba nalisuan sa pangisip? Dili enough reason nga biyaan nimo mawala ka diha to protect your children, to provide them with God's word, especially ikaw may mutudlo, labi na mga amahan, ikaw may mutudlo diha, ayaw jud ibaylo ang imong mga anak, imong pamilya og salapi bisag pila pa na siya because walay enough money nga makakompensate sa ilang value. Pero daghan kayo makita na to, even believers mga kaigsunan mo consider ana. Mga trabaho nga gi-offer, unya ang requirement, willing ka i-assign bisag asa, musugot. Yung paasa man ang una-huna. Wala na diha sa kabubuton sa Ginoo. Ang reason nga gitagaan kag anak, because gitugyanan ka. Ug dunay obligasyon og duty ang mga ginikanan para imong atimanon na. O karon, nasabtan nato mga kaigsunan nga apil di ay na nga maproteksyonan when we tithes. Tay para kasabot ha. Siyempre ang mga material things nga nadawat na to sa Ginoo, i-bless ta si Ginoo sa dang niuli ta, asam na padong. Di ba sa atong mga anak, kung anong ni trabaho magka og tamas ginawa, ibebiyaan mo imong anak, wala kay panahon na sa imong pamilya, di ba para imong ihatag sa imong pamilya? So the reason why God blesses us so that we could provide sa atong family. O tanawa, usaon pa pagnindot sa provision nga gidevour na sa yawa ang imong mga anak. Muna wala nato nasabti sa tithing. Muna para nato kwarta-kwarta rani, dili ni kwarta-kwarta mga igsoon. Apil ang tanan nga gi-provide sa Ginoo nimo. Most importantly, hinumdumi, unsa may pinakadako nimo nga treasure, protektado na sa Ginoo. Kaysa mosugot kag sa dili, kung kana mo'y madaot ni Satanas, kung kana mo'y maguba sa yawa mga igsoon, unsa may suyupon ana? Di ba ang material wealth? Kung madisgrasya na, kung maunsa na siya, di ba ma-hospital na siya, unsa may gamiton ana? Kwarta. Isuyupon gyapon. Hilabi na nga ni sud anang relasyon mga igsoon, minyo dayon unya dili andam kadako ana nga kapildihan. Ang gipasabot ana diri sa Bible, nagcast ang vine niya nagcast her fruit before sa time. Dili pa season niya. Di ba na dapat i-prepare na? Wala na prepare because tulisan ka nga anak sa Dios. Lahom kaayo mga kaisunan og kanang kuani ang kaning tithing. Lahom kay siya og imo ganing sabton kung mutuman lang gyud ka sa Ginoo, makita nimo
the joy in your heart. Kaya nga naman, nagtanaw ka sa tanang panalangin si Ginoo nimo ug ayaw jud kog ingna nga kanang mga anak nimo dili na panalangin. Kaya silang ni gawas na mga kaigsunan ug gianak na mingon ka, Lord, thank you, blessing. Di ba blessing? Yung ano na napulihan man ng kwarta mga igsunan sa imong utok. Tanawa ra gud nagsige nagdako na siya, nagdako. Mukao nagkwarta oy. Pila may kaunon ana nga kwarta before na siya motubo ug mamature. Ha? Kung wa kay budget usaa man na nimo? Muna daghan kayo mga ginikanan, ipanglabay na ilang mga anak, ipabutang sa atop, ipabutang di luyos puste, bisag asa na lang ipamutang kay ngano man para nila nagunaw na sila, di ko kabuhi or mauwaw ko. Tanaw ra gud. Satan destroys God's creation. Muna gi-promise sa Ginoo mga kaigsunan nga kung mahigugma lang yung taaning tithes, it is not only that God will bless you with overflowing provision, He will protect your treasure. Not only the monetary treasure, but also your children, your own life. Kanang anything that will eat up your treasure, i-protect na sa Ginoo. Eh, kasabot na sa iya plano. Muna nga daghan kayong trahedya sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, kay nga naman, wala ta nag-uli sa tithes. Kaya nagtuot ta, kwarta-kwarta ra ni. Ang tinuod nga prosperity is safe under God's hand. Siya may nag-protect. He ensures that what He blesses will not be stolen, spoiled, or cut short. Kay kung kana na ang imong anak, mas spoiled na siya, maguba ni Satanas ba? Or makat short ang ilang kinabuhi sa kita na. Diba? Muna makita na to mga igsoon, di na to mabasol ang mga young people. Ngano di man na sila doon sa Ginoo? It is part of our kanang unfaithfulness in returning the tithes. Nga kung magkat-on lang yung taog tithes mga igsoon, makakita kita nga itong mga anak, wow. Nag-flourish sila diha. Dili lang kay sa buwan, sa Mayo, kay sa Katoliko, man. Nag-flourish ang ilang kinabuhi. Nagnindot, successful, obedient sa pulong sa Ginoo, nangalagad. Nag-meditate sa pulong sa Ginoo, dili na sugoon, mo-feed sa ilang kaugalingon. Muna siya mga resulta sa pag-uli nato sa tithes. Ug mauna ang tinuod og pinakadako nga blessing nga way enough kabutangan. Kay bisag usaon pa nato material things, na gyud kay pwede palitag another butanganan. Pero ang panalangin, ang kalipay mga igsuon nga anha ibutang sa Ginoo diha sa imuhang mga anak, way kabutangan. Pinakadako nga panalangin mga igsoon, asa man ni awas-awas. Pero ang imong mga anak magdibulaag, imong mga anak nangaguba ang kinabuhi, imong mga anak way gugmas bulaton sa Ginoo. Because of this. Because of this. Unya kita, okay ra ta ani. Mo ni bugnoon gyud ni nato atong kaugalingon. Ayaw gunahuna kwarta-kwarta ra. Gabi ulitan niya, ulitan sa Ginoo kwarta. Ayaw kwarta-kwarta ra. Mga igsoon, this will protect our family. I-protekta. Very clear ang giingon sa Ginoo diri. Wa man siya nagisgot mga kaigsunan. Atong giuli, kwarta. Ang iya giingon diri, fruit of your ground. Vine that cast her fruit before the time in the field. Unya, i-relate na nimo dito sa Book of Psalms mga igsoon nga nagpundok ang mga anak diha sa round table, gitawag sa Ginoo mga fruit tree. Olive tree. So yun, sabto na to siya. Kaya pa nakasabot mo. Kaya nakasabot ang Ginoo nga ang makalipay na to, tinuod nga makalipay na to, kay anak gud niya. Sa yun, nasayod yun. Ang makalipay yun na to, tinuod. Kani biya atong mga anak. Mo biya ni tinuod na tong kayamanan. Mo po ni makaguba sa ato ang kinabuhi, mga igsoon. Kung makakita ta ang atong mga anak na pariwara ang kinabuhi.
Murag wa nay lami kinabuhi ba? Pero makita ka ang imo anak, progressive akong anak. Uy, grabe akong anak. Uy, niwali na akong anak. Kana yung dapita mga kaigsunan, pero ninduta tanaw ng imong anak, niwali na, nagsulwining imong anak, ka-disciple imong anak. That would be my greatest joy in life. Kay gipatubo sa Ginoo, gipanalanginan sa Ginoo, namunga mga kaigsunan. That would be the greatest joy, being a father. Because that is what we call real, dili makawat nga prosperity. Pero kung atong utok prosperity naara gyud sa kwarta, pilay naa sa bangko nimo, pilay mga igsoon, wa ka kasabot unsay prosperity. Providean ka sa Ginoo para sa imong treasure, which is your children, your family, your wife. Nakasabot ani? Lastly, mga igsoon, number 3. Prosperity testifies to God's favor. Ang prosperity, ang tinuod nga prosperity, ga testify ngadto sa mga tao nga ikaw favored ka sa Ginoo. Prosperity becomes a testimony of God's goodness. Dili ikapang hinambog, kundili ikapahimaya sa Ginoo, mga igsoon, ang imong naangkon. Magkaingon ka ba, praise the Lord. Ang Ginoo gyud dayon imong gihimaya tungod sa imong nadawat. Dili kay magpasigarbo ka, tanawa mo ginabuhi, tanawa kami, tanawa ingon ana ba. Dili gyud nato ikapasigarbo ning kinabuhi. Ngano man, ang kanang pwede nimo ipahambog, those are just the icing. Kuan na to siya ba? Kanang pakapin lang ba? Ako gani, mukaon ko kanang cake mga igsoon, ipadapli na ko usahay ning icing, uy, kay perting tamisa. Ang tinuod nga lami, katog yung cake. Di man no? Usahay, kuan na kanang murag, nasubraan ra ba? Sobraan sa timpla, pero ang cake, mao gito siya mo'y tinuod ba? Mao gito'y cake. O sa may tawag nimo sa icing, cake ba na siya? Icing sa cake. So asa di ay ang cake di ay? Katong kitabunan. Pero ang mga tao, tuwa sa icing. Nga na, dali ra kayo, madiabetic ka. Ang atong prosperity dapat mo testify. Tanawa sa verse number 12. Verse 12. Ingon sa Bible, and all nations shall call you what? Kisa ni tawag? Nations. Wala ka nag-announce. I am blessed. Wala ni mo gi-post, wala ni mo gipanabi, wala ni mo gipahinambog mga igsoon. The nation will see it. And they will call you blessed. For ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. It is a promise. Yan yun ang Ginoo nga mga tao makakita sa imong panalangin. Mauni nga klase nga kinabuhi ang nagpaabot nato mga igsoon. Kinabuhi nga dili ikatago, bisag di pa nimo ipanabi, they will see it and they will rejoice with you. They will praise God because of your life, because the testimony is mura bang imong gi-showcase ang panalangin sa Ginoo. They saw it. Unya kay baw sila unsa nga klase kinabuhi ka, kinsa imong gi-worship, kinsa imong gisimba, kinsa imong gialagara, nakaybaw sila. Pero mostly mga kaigsunan tanawa ang mga tao unsay ila itulisok sa mga Kristohanon. Tanawa ko sa nitabo nimo. Nag-usab-usab kag religion, tanawa na unsa na imong kinabuhi. Pasangin lang ang Ginoo, pero mga kaigsunan di ra makamutubag nila. Di oy, ang Ginoo tinuod mo panalangin, gahil lang kog di gyud ka mo angkon na dito. Di ba? Di ka ang imo nang ingon, kung kabubot nun sa Ginoo magkalisod ko, di bahala na Ginoo na magkalisod ko. Usa, asa man diri sa Bible mga kaigsunan nga kabubot nun sa Ginoo sa iyang anak nga magkalisod? Sabta ang kabubuton sa Ginoo, we do not obey. That is why naangkon na to ang lisod nga kinabuhi. Pero kung maingon jud ka mga kaigsunan, unsa gyud gusto sa Ginoo para sa iyang mga anak? To become a blessing.
God wanted us to become a blessing. Mauna siya ang gipangayo sa Ginoo nato na ang mga tao makadawat sa favor from us. Tungod kay ang atong panalangin nadawat ra sa nato sa Ginoo isip usa ka pabor. Mao na dili nato kalimtan mga kaigsunan nga ang tinuod nga prosperity is not merely personal gain. It is meant to reflect God's character and draw others to Him. Gamito nato para makakita ang mga tao bahin sa Ginoo. Dili nato suluhon, dili nato para pasigarbo atong ngalan mga igsoon. Kundili gamito nato isip hinagiban, tools para ang mga tao madraw nato diha sa Ginoo. And that is why we use business, we use opportunities mga igsoon to help them. It is not only an opportunity para madato ta, manindot atong kinabuhi, selfish kayo na. Dapat nato sa atong unahuna mga igsoon, sa dihang mangita kag tawo ang imong tabangan, it gives you an opportunity to help him. Nga moangat ang iyang kinabuhi ug makaila siya sa Ginoo. Di ba? Ingon ana, dapat ang atong mentality mga igsoon. Kay kung dili dali ra kaita birahon sa yawa ug libog-libugon ta sa yawa mga kaigsunan, dali ra kaita makalimot sa mga bunal sa Ginoo. Igabot sa unahan nakalimot ta na bunalan, di gikan dayta na bunalan, yaw ka man mo commit ta sa tag mistakes. Unsa ngay na sa kaglaing bunal. Nya di man sa tagkaingon nga wadyo ka ni tagam, di ka katagam kay ngano nakalimot man ka. Nga nabunalan na di ikaw, mangutan na ko ninyo, kapila na mo nabunalis Ginoo. Tungod kay wa mo ni tuman. Ha? Tubag-tubag. Kapila na. Nganong niabot man nagkadaghan? Kay imo gikalimtan. Mao na kanay mong anak, hangtod nga di siya kahinumdum nga bunalanan dita pag-ingon ani di ay. Ama sige nagkabunalan. Nya makalimot na siya na bunalan na pod. Kalimot na bunalan na pod. Oh, sa kapuyon lang. Sa tinuod lang, mas kapoy biya ning mabunalan ka. Kapoy maning mamunal. Pero para nako mas kapoy jud tong ikay mabunalan oy. No, wala kay effort lagi. Pero sakit man. Mas dali man ma-regain ang strength kaysa mawa ang pain. Kung sila sa itong kinabuhi, whom the Lord loveth, He chasteneth. So, nganong ato man tugutan nga mabunalan ta sa Ginoo? Nganong di man nato tugutan atong kaugalingon nga mutuman ta niya? Obedience pang-igsoon. This is how obedience unlocks God's favor. It's very important. Sa tithes, mamaya itong isgutan karon, pertin daghanang favor na dawat nato. Again, it is not only monetary blessing na atong ma-receive. Kay pag monetary, di gud pwede nga wa kay kabutangan oy. Namina mo? Kung palitan nakabutang nakatanan sa bangko mga igsoon, magtuko day ka og kanang balay nga dako kay bolt. I-file nimo diha ang linibo. Pila kay masud nimo sa usa ka bolt nga murag ingon ani kadako mga igsoon. Unya pila ra may gastuhon nimo ani kadako nimo buhat sa ka ana diha. Buhat sa kana dito. Fireproof. Lagi kay mabutangan. Pero ang panalangin nga ihatag sa Ginoo nimo through your children walay kabutangan. Grabe nga kalipay. Makakita lang kasi mo anak gisapot ka pero nagpabadlong ba? Na akong eyeglass nga mo ni gani akong gigamit kay akong eyeglass usa na tangtang ang screw kay giduwaan sa akong anak nga buutan. Pag iyan ang kuptan, kita siya nako. Yan na ito nun. Wa man ako nakita, nagbuwag na ang bildo o ang kuan niya. Diha pa niya gana. Oh. Pagtanaw na ko, wa na screw. Giunsa ka ito niya, pitikos gana bata. Pirting sukuan ako ni ko, anak, Wednesday ron, imo dyan kong lisod-lisod ron. Pero magtanaw ko siyang naong mga kaigsunan. Mawa imong lagot. Panalangin jud ang bata.
Bisag unsa nimo kasuko, ngisihan na ka. Wala paong na tanan. Ya, di na nimo matawag nga panalangin. Nga sa kabugat mga igsoon, magsigit ag kugos, mapuy-puy na ni, papamaulan na ta. Bisag unsang butanga, oy kung bugat, ibutang natin, oy, but not our children. Andam ka mo sakripisyo, mo puwaw, andam ka nganuman, because it is a blessing. Mawala ang kakapoy, mawala ang kanang kalaay, makahatag og kalipay, panalangin ang bata. Mao nay target sa yawa. And that blessing, God also promised that He will protect. Panalangin ang pag-uli sa tithes. Yan, nakasabot na ta, nga dili ra di ini kwarta ning tithes. O para di ta masagubang anang kasakit mga kaigsunan. Pasalamat ta sa Ginoo tonight, Lord, salamat jud kaayo. Karon nakasabot ko nga ang tithes is not only about money. Please help me, Lord, that I will not rob you. Help me, Lord, that I will love you this time. Help me to obey. The amount of money that you will return, mga kaigsunan, imong gihoard, bisag pila pa na yung amount, ana, mahilis ra na siya, but the consequence of your disobedience, sakit kayo. Dili enough ang pag-enjoy nimo sa kwarta, kay wa nimo giuli. Di to makabayad. Sa consequence, sa kasakit unya, nga may tabo, nga dili maproteksyonan. Unya imbis ang mga tao ma-bless sa imong kinabuhi ug makaila sa Ginoo, mupalayo na inon sa Ginoo tungod sa imong kinabuhi. Tanawa na ang contrast mga igsoon. Kung di ka mauli sa tithes, they will mock the Lord through your life. Pero kung imong tumanaw ng Ginoo, your obedience will unlock God's favor, God's provision, God's blessing for your life. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us this wonderful time with you, O Lord. Thank you for giving us an opportunity to return our tithes, to give our offering. I pray, dear God, that you will help us, Lord, that not only giving it, returning it, but help us, Lord, nga makita gyud nimo ang among sincerity sa pag-obey. Salamat kay Lord, og tuguti nga sa kinasingkasing mabuhat yun namo, and that is why imo jong gi-require, Lord, cheerful giving. Because ang cheerful giver, tinuod gyud siya nga nakasabot. Tinuod siya nga nag-worship, nagimaya nimo. Salamat kay Lord sa opportunity tonight. May you bless your people, dear Lord, to kneel down before you tonight, to ask you to help them. Because this is not easy, Lord. The devil doesn't want us to do this. But we want to do it, Lord. We want to honor you. We want to worship you. We want to praise you. So please help us, dear God. Among isalig ang among kaugalingon nimo. Ayaw itugot, Lord, nga mag-agad rami sa amount of money that we can receive from you. Because that is the least of the blessing that you can give us. But help us, dear Lord, na ang among mga anak, ang among pamilya, mapuno sa imong panalangin. Ang kalipay nga way kabutangan, ang safety, ang joy gyud mismo, Lord, sa among kasing-kasing nga mag-overflow. Salamat kay Lord sa opportunity. May you bless the invitation, Lord, tonight. This is for your glory. In Jesus' name. Amen. Amen. All right, this is now your time.